Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Maguindanao dahil ito sa patuloy na opensiba ng militar laban sa grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at sa mga target na terorista. Problemado ang maraming evacuees dahil sa kawalan ng masisilungan at supply ng pagkain. Live mula sa Maguindanao, si Maki Pulido. Maki. Sa pagdeklara, Mark, ng state of calamity ng probinsya ng Maguindanao, ang ibig sabihin lang naman ng pagdeklara nito ay magagamit na ng lokal na pamahalaan ang kanilang pondo para halimbawa ay matulungan ang mga apektado ng kaguluhan. Pero alam mo, Mark, marami sa mga nakausap naming evacuees, wala pa ring natatanggap na tulong hanggang sa ngayon at kung saan-saan na pumipwesto dahil sobrang sikip na ang mga eskwelahan na pwedeng magsilbing evacuation center. Ikalimang araw na ng opensiba ng militar. Tapos tinanong namin yung mga ilan sa mga evacuees kung ano na ang mga natanggap nilang tulong mula sa lokal na pamahalaan. Kahapon daw ang una at hindi pa nasusundan, 3 kilo ng bigas, 4 na supot ng noodles at 3 lata ng sardinas para sa bawat pamilya. Magtatanghalian na, Mark, nung makausap namin ng ilan sa mga evacuees at problema na kung saan nila kukunin ang susunod nilang kakainin. Marami kasi sa mga evacuees, wala na nga makain, nakatira pa sa gilid ng highway. Wala na nga kasi silang ibang mapuntahan. Mga trapal lang ang tanging masilungan nila at proteksyon mula sa init ng araw at ulan. Alam mo itong mga trapal na to, Mark, mga bigay sa kanila ng Philippine Red Cross noon pang 2007 dahil yan yung huling pagkakataon na sila'y nag-evacuate dahil nga sa kaguluhan. Emotional na nga ang ilan sa mga nakausap namin dahil sa hirap ng kanilang pinagdaraanan. Ayaw namin mag-evacuate, ma'am, pero ito ang nangyari. Sana namin kunin ang pagkain namin. Sana kunin ang gamot namin. Wala. Ang mga bata, dito nagatay-tay sila sa amin. Wala kaming siyar. Tulungan muna kami ng kay ganito ang mangyari sa amin. Hindi namin matapok-takbuhan ang bahay namin kay wala. Doon sa malayo. Dahil nakatira sila sa gilid ng highway, yung katulad ng sinabi nga ni Lola, wala silang magamit na palikuran. Tinanong ko nga kung saan nang ginagamit nila at sinasabi nga niya kung saan-saan na lamang. Nagkakasakit na yung mga evacuee, Mark. Mapabata man o matanda, may mga nakasabit na sign na emergency health center kung saan malapit sila nagtirik ng kanilang mga trapal. Pero wala namang doktor o gamot. Yung isang nakausap nga namin, si Hana Muhammad, dun sa isang gilid naman ng kalsada sa bayan ng Mamasapano, 7 buwang buntis, komplikadong kanyang pagbubuntis, pero sa Cotabato City pa ang pinakamalapit na doktor. Tapos 200 pesos ang kailangan niyang pamasahe. Sabi nga ni Hana, nung tinanong ko siya kung makakapunta ba siya sa doktor, wala nga siyang pambili ng pagkain, pamasahe pa kaya. Alam mo, Mark, sinusubukan pa rin nating tawagan hanggang sa ngayon si Maguindanao Governor Esmael Mangudadatu, pero hindi pa rin makontak ang kanyang numero. Mark? Maki, yung buong lalawigan ay nakadeklara ng may state of calamity. Pwede mo bang ilarawan sa amin kung gaano kalawak yan sa buong probinsya ng Maguindanao? Yung mga tao na nasa evacuation center, lahat ba ng areas? Ang apektado kasi, Mark, pinaka-apektado sa mga residente ng Maguindanao, 4 na bayan. Ito yung tinatawag nga na SPMS box, yung sa may Datu Saudi, Ampatuan o Salvo, Pagatin, Mamasapano at Sharif Agwak. So lahat ng mga residente sa loob noon, kung titignan mo sa mapa kasi so bounded yan by highway, kaya nga tinatawag na SPMS box, malilibot mo yan sa loob ng 30 minutes, may ikot mo from point to point. Pero sa loob kasi niyan, that is a 36 square kilometer area, yan yung concentration ng military operation. Sa loob ng tinatawag yan na SPMS box na 4 na bayan ng Maguindanao, of course, maraming nakatira roon, Mark, sa loob ng SPMS box na yon. Sila yung pinaka-apektado ng kaguluhan na to dahil katulad nga ng nasabi ko, nandito yung concentration ng military operation. Marami sa mga evacuees ay mga magsasaka kasi sa loob nga niyan puro bukid. So may mga palay, may mga mais at yun na nga yung isa sa malaking problema ng mga evacuees dahil nga katulad nga ng nabanggit ko kahapon, panahon ng ani at hindi nila maani yung kanilang mga tanim. Mark? At sa 4 na bayan na yun, Maki, hinto rin ng pag-aaral ng mga bata.
Marami dun sa mga eskwelahan, Mark, kasi ginagamit na, or lahat, at least dyan sa 4 na bayan na yan, ay ginagamit na mga evacuation center. So medyo tigil na rin ang pagpasok sa eskwelahan ng mga bata. Tapos prior to this, Mark, kahit naman hindi na apektado ng kaguluhan and it's outside the box, may mga napuntahan na rin tayong eskwelahan noon na tumigil na yung eskwela dahil natatakot na yung mga teacher na maipit sila sa encounter. Panghuli na lang, Maki, syempre wala namang eksaktong petsa ako itatanong sa iyo, pero hanggang kailan magtatagal yung ganyang sitwasyon? The target of the 6th Infantry Division, kasi this is a division operation, so talagang pinamumunuan ito ng 6th Infantry Division dahil ito ang namamahala, at least on the part of the Armed Forces of the Philippines, ng buong Central Mindanao. At sa objective ng 6th Infantry Division, 7 days na operation yan sa SPMS box. So ngayon ay sinasabi naman nila, of course, they want to reach the target, pero pwede rin naman ito na mag-continue pa yung kanilang operation. In fact, sa ngayon ay may bago silang tinatarget na lugar kung saan nga binubuntutan itong BIFF na kumakanlong dito sa teroristang si Basit Usman. So, it is difficult actually when you talk about military operations, it's very difficult to put a timeline kasi nga, katulad ng nabanggit ko kanina, this is a very large area, 36 square kilometers na may mga marshland, tapos maraming mga ilog. So, it's really very difficult to put a timeline to it. Pero, of course, ang original target ng military ay 7 araw. Okay, manatili kayong ligtas dyan. Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido.